Bagong taon ay magbagong buhay. Apparently, mga kababayan, hindi nagbagong buhay. Ito mga satanas ng lipunan sa ating bayan, mga buhaya mga kababayan. Hindi na nga nagbagong buhay, bagkos lalo pang tumaas ang kanilang mga sungay. Dahil mga kababayan matapos pong lagdaan ni BBM ang the most corrupt budget in history, sabi ni Shelo Magno, ay bigla-bigla mga kababayan, may pahabol na pang-apat na impeachment na ipa-file ng majority mga kababayan Dalawa kasi silang grupo dyan sa Kongreso mga kababayan Minority at majority. Ang majority mga kababayan, mga pro-administration. Under yan ni BBM mga kababayan. At matapos ng pirmahan ni BBM ang the most corrupt budget in history ayon kay Shelo Magno, ay kompleto na ang budget nila mga kababayan. Nasa payroll na. Pagsasampa na ng ika-apat na impeachment case laban kay VP Sara na sponsored ng majority group ng Kongreso. Balita namin kung pagsasamahin daw mga kababayan yung budget ng bawat kongresista para sa ayuda, proyekto ay abot daw sa 800 million mga kababayan up to 1 billion kada isa. Iyan na ba ang pakonsuelo para ma-impeach si VP Sara Duterte? Kaya napahabol ang pang-apat na impeachment case laban kay VP Sara Duterte mga kababayan Panoorin po ninyo Nakasimula pa lang ng taon pero posibleng maharap sa ika-apat na impeachment. New Year na New Year mga kababayan, impeachment case agad ang kanilang pinagtutuunan. Hindi pa nga sila natunawan sa kanilang kinain na lechon para sa Noche Buena. Impeachment case agad kay VP Sara ang inatupag nila. Complaint si Vice President Sara Duterte. May niluluto raw na ika-apat na impeachment complaint. May tira pang mga pagkain sa New Year. Nagluluto na naman kayo. Walang kabusugan mga kababayan. Laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi pa ba sapat yung tatlo? Ngayon pa talaga pang-apat at this time mga kababayan sponsored by the majority group in the Congress. Posible raw ihain yan sa susunod na linggo ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Gawin nyo na 10. Kahit pa 100 cases yan. There are also some members who are still requesting for an extension Wow, extension! because they are thinking of filing another complaint. Kahit pa 1,000 impeachment case yan, kung paulit-ulit lang ang inyong mga rason mga kababayan, di ba? Pare-pareho lang naman ang rason, confidential fund, which is hindi naman nila napatunayan na mayroong paglulustay. Yung mga threat na ni Sara, napupugutan ng ulo si Bangag. Hukayin ang labi. Yun mga kababayan, mga walang silbi, paulit-ulit. Hindi pinangalanan ni Velasco kung sinong mga kongresista ang mag-e-endorso sa ika-apat na impeachment complaint. Duwag! Pero galing daw sa mayorya. Galing sa mayorya, meaning galing sa majority group mga kababayan. Napirmahan na ang most corrupt budget na GAA mga kababayan. Hindi nga natanggal ang akap. Paghati-hatian doon yan mga subordinates. Siguro yung mga pipirma dyan, may akap kayo na allocation para sa inyo. Pero kung hindi kayo pipirma sa impeachment laban kay Sara, wala, zero. Kumausap sa kanya. I cannot reveal their names until they actually file the fourth complaint. Ang timeline nitong si Velasco, no? Ang timeline mga kababayan, parang magpahinga ka na, Reginald Velasco. Monday or basta sabi nila first working days of the House in January. Bilisan mo pagsasalita mo! Bukod dito, hindi raw bababa sa 10 mambabatas ang mag-e-endorso ng isa sa mga nauna ng inihaing impeachment complaint. They file it on Monday. Papatriling pa mga kababayan, no? Umpisahan nyo na! I will have to make a decision whether I will then refer it to the Speaker or delay it further because again, I'll refer this to the legal department May hangover ka pa, Reginald Velasco? for study if there will be a fourth complaint. Ang Makabayan Block naman na isa sa mga Makabulok Black. naunang naghain Makabulok. ng impeachment, aminadong puro pledges pa lang ang nakakalap nila para sa tinutulak na impeachment resolution pero wala pang pumipirma. Kailangan nila ng 1/3 ng bilang ng mga kongresista o 103 na pirma para mas mabilis itong maipasa sa Senado. Pero ngayon mga kababayan, parang confident na sila dahil ang majority na yan, pang-apat na case mga kababayan dahil may budget na
pirmado ng libangag mga kababayan, hindi na veto yung AKAP o yung mga ibang mga insertion nila mga kababayan. Isipin nyo na lang ha, kung gagamitin nila yan para sa impeachment ni VP Sara, taong bayan pa, pera pa ng taong bayan ang ginamit mga kababayan para i-fund ang impeachment case laban kay Inday para sipain si VP Inday na iniluklok dyan ng 32 million Filipinos. Natatayong impeachment court. Walang hiya. Ang balos-los. We don't know each other, but since we are bound by a common cause, why not? We are willing, very much. O ang mga minority at majority mga kababayan all out na. For the first time in history, nagkaisa ang Kongreso mga kababayan, minority and majority. Laban kay Sara Duterte. Puro bulok. Willing to meet with them. We Willing na filed, sila mga kababayan, makipag-unit team. Matagal na. separate impeachment complaints, but we are bound by the same goal. Bound by the same goal. Ang sibaktin si Sara sa kanyang pwesto para wala ng balakid. Ang kapal nito si Franz Castro, convicted criminal. Hindi pa naisusumite sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang 3 impeachment complaints laban kay VP Duterte. Ayon sa House Secretary General, Romualdez. pinag-aaralan at bineberipika pa ito ng mga abogado ng kanyang opisina. Pero inaasahan ni Velasco ang rekomendasyon ng kanyang legal team sa Lunes. At kung may maghain ng karagdagang impeachment complaint, Kulang pa ba yan? 4 na yan tapos nag-i-encourage pa ng dagdagan pa mga kababayan? Nag-iimbento na naman kayo ng kasalanan ni Sara. sa kaumano niya pagpapasyahan kung hihintayin muna ang pag-aaral ng legal team kaugnay nito bago ipasa sa opisina ng House Speaker. Ngayong Enero, plano raw nilang makipag-usap Ayun, nakita natin yung baba, si Renato Babalo. sa iba pang grupong naghain ng impeachment complaint tulad ng Akbayan at grupo ng church leaders at mga abogado. Di ba? Mga makakaliwa, mga kababayan, mga pare, mga madre, ngayon, mga buhaya. Nagkakaisa na sila para i-impeach si VP Sara. Tatlo na yan, no? Ang common sa kanila mga kababayan, eto ang mga salot ng lipunan. Eto yung mga minority dati eh. Sama-sama silang babangag muli mga kababayan. Ang hirap na patagalin pa yan. Nakita naman Kaya nga, ang hirap na patagalin ka pa. Ang kaso nito mga kababayan, bilisan nyo na. Ikulong nyo na yan. Convicted na yan eh. Kaya hindi maka-atake-atake kay Marcos mga kababayan dahil nagpapalakas dahil pending ang kanyang kaso mga kababayan sa Court of Appeals doon sa conviction niya na child abuse. Silang dalawa ni Sator Ocampo. Kaya sama-sama silang babangag muli mga kababayan. Ayaw pa maghimas rehas. Si Franz natin Castro. yung ginawa talaga no, ni Sara Duterte doon sa mga mamamayang Pilipino. So mamamayang Pilipino, natanong mo mamamayang Pilipino. Baka masampal ka pa ng mamamayang Pilipino, Castro. Kayo ang salot ng lipunan, tapos ipapalabas si Sara ang may kasalanan, ha? No? Sa pondo, tapos hindi rin naman talaga siya Kayo, balita namin billions and billions of pesos na ang nakamkam nito makabayan black mga kababayan since sa upo sila dyan sa Kongreso. Ni isang poste, wala tayong nakitang proyekto. Saan nyo nilagay ang mga pondo nyo nakuha? Francine. doon sa kanyang katungkulan. At naghahanda Ikaw, rin Fit. kami no, ng Criminal malaking ka nga. mobilization. May karapatan na tayo mga kababayan na hindi na kayo makakasuhan na tawagin siyang kriminal dahil mayroon na siyang conviction. She is a criminal, convicted criminal, child abuser ayon sa korte. No, this month para i-push, pressure ang Marcos administration Para ikulong ka. Anyway, hindi yan pwede dahil nagagamit pa nila si Castro mga kababayan pang-atake. bago yung kanyang posisyon for dun sa impeachment. Kasalukuyan Bakit si Marcos ba ang magdidesisyon? nasa opisina ni Velasco Tingnan niyo si Saba, yung tabingi ang mukha mga kababayan o na akbayan na congressman. Itong matabang ito, mga buhaya. Kasama pa ng mga mademonyo sa likod. Sama-samang tatlong babangag. impeachment complaints. Kapag tapos na ang verification process ng mga ito, sa susunod na linggo, ito Kung ako dito si Saba, nakalaya na ako, mananahimik na ako. Balik kulungan ka, Saba, kung hindi ka pa magre-retiro dyan sa pagiging salot mo.
Pag upo ni Sara Duterte, himas rehas ka na O naman. inaasahang aaksyonan kung isusumite na ito sa opisina ng House Speaker. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Bagong taon, tapos sa halip na magbagong buhay, lalong tumaas ang sungay. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.